Ayan na, I think gumagana na. Yes, we're live. Magandang tanghali po. At sa Team Replay, hello po sa inyo. Ayan. Ayan. Feeling co-host po ako ngayon dahil kasama ko si Sir Troy na tuwan-tuwa sa kanyang bakasyon. Yes, sarap po. Thank you very much po sa ating head, no? National head ng Chantal Directors sa Marketing Department, Ma'am Dada, and also sa kanyang mabait na kanyang hubby, Term Hat. Ayan po. Ayan. Maraming salamat po at sa kanyang mga Junakis din. Ang babait po nilang lahat. Actually, solo ko po ngayon tong room. Kagabi, magkasama lang kami ni Coach Romel Bondo. Ang pagbabalik ng Tigre. Yes, ang pagbabalik ni Coach Romel Bondo. Kasayo na po na makakasama na rin po natin siya. Ayan. Isa sa mga pioneer and icon ng Chantal Direct Sales. Sila po yung talaga yung kasama ni Chairman. In short, Tito ng Chantal. Ayan, sige. Magandang araw po sa ating lahat. Kasama ko po ang ating pambansang host, Coach Pinchy. Ikaw na ngayon. Live coach lang ako ngayon. Ikaw lang si pambansang host. At kung ba sa basketball, assistant coach? Assistant coach na lang ako. Assistant host. Ayan. Oy, medyo nagkakasaya lang kami ni Coach kasi ngayon ulit kami nagkausap ulit. Ayan. Na-miss ko. Opo, tsaka share ko lang po, salamat sa Chantal kahit irregular yung tulog namin dahil sa baby ay protektado. Share ko lang po, ang ganda ng mga ganitong klaseng training dahil na-inform po tayo. Isa po ako sa mga product testimony na since nag-take po ako ng barley ng OPC ng gluta, then continuous po. Yung mga in-offer sa akin ng doktor ngayon, meron sa Chantal. Kaya po, todo laklak tayo at yun nga po, in short, hindi po natuloy yung operation ko for gallstone at lumiliit na rin po yung tawag doon yung aking prostata. Ayan, so pero habang lumiliit yung yung prostate, lumalaki yung gastos. Ang mahal ng gas. Speaking of stone at si Sir Randall, pagaling po at natutuwa po kami sa balita niya na hindi po siya nag-undergo sa operations. Ayan. Okay, so ingat-ingat lang po tayo talaga sa pagkain. Wow, nag-advise ang lolo. Talaga, Tito? Okay, so ito na. Siyempre, excited tayo, no? Kasi it's Thursday again. So, binabati ko muna, Coach, no? At si Ma'am Hybe, si Sir Ruel Maglangit. Ayan, kanina pa nandito rin si Doc Cecil, no? Nandiyan lang siya, antabay lang. Si Ma'am Sheila Anore, Ma'am May Flores Tayaw, Ma'am Che Oasay, Ma'am Geraldine Valensona, Ma'am Jennifer De Lima. Ayan, pag nababasa ko po kasi po yung Jennifer De Lima, ang lagi ko pong tanong is, ano susunod sa De Lima? De Anim, diba? Tito's joke. And of course, si Ma'am Lady Fernandez, si Ma'am Vicky De Pedro, and of course, si Ma'am Rosemary Dakis na meron ng bagong computer set. Congratulations po, Katasaw ng kanyang pagsasyanta. Ayan. Ayun, and then of course, dito sa FB Live, kaway-kaway na lang po kasi hindi ko na po nakikita. Nandito kasi ako ngayon sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Okay. Wala ko sa aking small studio. So hindi ko nakikita yun nasa FB Live. Ewan ko na lang kung nakikita ni Coach Vinci. Siya ang babate. Ayan. Sige, habang inaayos din yung live. Ayan. Okay. Uy, ito na ang ating Reyna ng Shopee. Ang Reyna ng Shopee. Palapakan po natin. Coach Caroline Sawatang. Namiss ka namin, Coach Carol. Ang tagal mong nawala. Ang tagal mong nawala. Nakamit ka man. Uy, wala kang mic. Hello. Ay, nakalive na yun. Ayan na. Nakalive na tayo, ha?
Okay. So, ay mamaya nga pala, Assistant Coach Vinci. Assistant host. Si Assistant Jojo Coach Dama, Vinci, hello, mamaya nga sabi pala. daw Sir Troy. Jojo Duma. Ayun, ayan na. Ayan. Marami na ba? We have 2 for our Facebook Oy! live. In fairness, ang dami na po yan, sobra sa isa. Troy, sang kwarto ka dyan? Sang kwarto ka dyan? Namimihasa ka na, ha? Oo nga, malapit ako mag-isang linggo dito. Oo. Casa de Dada. Oo nga, namimiss ko na yung mga pusa ko doon sa bahay. Pero kasama mo si Bonget yan? Ay, nung Saturday and Sunday ng gabi, ayun, Sunday ng gabi, umuwi na siya. Yes, Oo. may work. Oo, kasi siya pala may-ari ng company nila, yung pinapasukan niya. May work siya, may work. Oo, inanap ka ni chairman eh. Ilang oras inabot ng biyahe niyo dyan, sir? Ay, grabe! Dilubyo, ayoko na maulit yun. Oo, promise, ayoko na maulit po yung kasi walang diretsong dagupan. So, anong nangyari? Ang tawag doon, coach, basta. Nagre-route kayo? Nag-detour? Parang, ganun. Commute. Oo, kaya nga, Commute sila, ma'am eh. sa totoo lang po, on that moment, sabi ko, need ko na magkaroon ng sariling sasakyan. Yung. Sa senaryo na yun, ayoko na, ang hirap. Matanda na ako. Hindi ko na kaya. Hindi kami informed, Sir Troy, na matanda ka na. Hindi halata. Hindi ka Mas bumata informed. ka ngayon tingnan eh. Ay, ang sarap mag-alaga kasi ni Ma'am Dada at ni Sir Matt, no? Lalo pa yung kanyang kanang kamay, si Ma'am Cecil Bondok, nandito rin, no? Yan, no? Busy ang bakla. Ayan. Ayan pala. Anyway, Sir Troy, enough muna siguro tayo sa kwentong buhay. Yes. Kailangan natin magtrabaho. Ano ba pag-uusapan muna natin? Ayun. Ano ba yan? Ano ba meron dyan? Oo. Pusa ba? Pusa ba yung usapan natin? May nakita kong pusa eh. Oo, sabi niya ganito, hello everyone, meow. Happy Thursday, meow, meow. Ayun, okay, ganito na lang, Assistant Coach Vinci. I-intro na natin si Doc Cecil. So, eto na, naka-ready na rin po. Ay, may tumatawag. Okay, mamaya ka na. I-intro ko na po si Doc Cecil ngayon, and then, si Doc Cecil, once na nakita ko na po kasi yung screen na ganyan, ready na po siya. Alright, ladies and gentlemen, once again, it's birthday time. Thursday, same time, same channel. Pag Thursday, pag 3 o'clock, eto na naman, another fun and learning together with our beloved doctor in town, in Chantal, Doc Maria Cecilia Matapang. And of course, aga-aga, we have 16K. Wow. Dito sa Zoom, ang dami po natin na 16K katao. This is sa isang tao. And of course, sa FB Live, kanina, meron po raw 2 viewers. Ayan. Sige. Oo, please stand. Dyan sa FB Live. Oo. You can tag naman, no? O, basta see to it, member sila, nasa loob na sila ng ating group page. O, sa mga hindi pa po member, pwede naman po namin i-share yung recorded video nito mamaya after ng presentation. Okay, ladies and gentlemen, sa mga hindi pa po nakakilala sa amin ni Assistant Coach Vinci, my name is Engineer Roy Alangcus Magpantay at your service. And of course, Coach Vince, pasok. Ikaw na magpakilala sa sarili mo. Nandiyan ka ba? Ayan po, magandang tanghali, hapon sa Team Replay. Hello po sa inyo. Maganda po pag-usapan natin dahil isa ito sa mga best-selling products at syempre alam natin, kapag mga bata or toddlers, mga anak ang involved, for example, sa restaurant, pag ang target ay mga bata, buong pamilya damay. Sama-sama talaga. So dito sa atin, ang kagustuhan ng company natin ay makapag-provide from bata to matanda, pati matanda na gustong bumata, pati bata na gustong tumanda. Meron po tayong product na ganyan. And especially ito po,
At kung gaano kami kabibo, pag nag-take po ng pag-uusapan nating products ngayon ay magiging super duper bibo. At kung ano po yun, ipepresent po ni ang ating celebrity doctor. Yeah. Okay, eto na. Nagano sa iyo, Coach Vinci, babasahin ko na lang po. Okay, our main speaker is a doctor, okay? And aesthetic and rejuvenation medicine diplomate. Ito may kopya po ito ha. Ophthalmology Academic Director, International College of Allied Health Sciences and Technology. Ang kanyang mga affiliations, paki-Google search na lang po para at least alam nyo. Pinesa Estetica, Dia Lumina, Royal Aesthetics, Derm Asia, Asia Academy for Aesthetics, and of course, our very own company doctor, none other than Doc Marina Cecilia Catabang. Good afternoon po, Doc! Good afternoon po. Good afternoon po sa lahat ng kasama nating 1,800 at 20,000 sa Facebook. So, obviously, sabi ni Ma'am Dada, Doc, pag-usapan naman natin ang DHA gummies. So, of course, I'm sure alam niyo lahat kung ano ang DHA, di ba? Meron kayong snippets, di ba, ng mga advantages niya sa health, di ba? Pero in detail, alam ba nyo kung paano talaga nagwo-work ang DHA. So, ang maganda naman din sa DHA gummies natin, di ba, may strawberry flavor to, di ba? Ang problema kasi sa bata, pagka hindi di ba, maraming namimili ng kakainin, di ba? So, tapos because gaya ng anak ko mula yata nung siya natutong kumain hanggang 20 years old, Jollibee. Diba? Lahat ng Jollibee. Pag pumunta ng Jollibee, spaghetti, chicken, nuggets, lahat. Orderin noon kaya ang taba niya. Pero malnourished siya, di ba? Wala namang magawa kasi alam gustong kainin. So, with that, dahil na hindi maganda yung diet niya, naisip namin paano ba to? So, paano namin support yung kanyang immune system para hindi siya sakitin. So, yun nga, binigyan namin ng vitamins, pero syempre, sipunin pa rin, no? Di ba? Parati siyang sinisipon. Tapos, dahil sa taba niya, dahil sa diet niyang hindi maganda, di ba? Para siyang lethargic, parang walang buhay, tamad, di ba? So, yun. Dahil nga din na hindi maganda yung diet niya, so yung stomach, yung flora ng tiyan niya, yung probiotics o microbiota, hindi rin maganda. And so therefore, kahit bigyan namin ng vitamins, hindi rin na-absorb effectively. Diba? So yun ang disadvantage. Buti na lang, maswerte kayo na Chantal distributors, no? At saka yung mga kakilala natin, aware na tayo ngayon sa Dr. Vita DHA with vitamin B complex and zinc. Diba? Ang maganda dito nga, sabi nga nila masarap daw siya kasi siya, milk flavor strawberry milk flavor, di ba? So kainaman at expose tayo dyan, and so we can, kayo na may mga anak na ngayon lumalaki pa lang, kapapanganak pa lang, at least mababantayan nyo maigi yung anak nyo. Mabibigyan nyo ng tamang supplement kasi nga expose kayo sa Dr. Vita DHA gummies. So alam naman nyo, I'm sure alam nyo lahat, being distributors, na ang Dr. Vita DHA has zinc gluconate, and we have discussed extensively. Natin may usapan ng zinc kasi halos lahat ng Dr. Vita product may zinc ata. May B-complex din siya. Kasi nga, ang B-complex, laging lahat nasa produkto din halos. Kasi nga, ang B is the vitamin of life. So, essential na nandyan siya sa mga produkto ng Dr. Vita. Of course, ating paboritong probiotics. Kasi di ba ako naniniwala na kaya marami sa inyo, sa mga Chantal, di ba, users, no, ng S77, hindi na COVID dahil sa probiotics. So, how much do we know about DHA, di ba? Yung DHA, alam nyo, improve brain sensitivity. O sige na nga, paano? Pagka may buyer ka, sige nga, explain mo bakit may importante yung DHA. So today, yun ang pag-uusapan ko extensively. Yan lang ang pag-uusapan ko sa hapong ito. Diba? Pag-uusapan natin ng brain development. So, pagka upon conception, kuwari, no, pinanganak na yung nag-sex, na-fertilize yung egg. So, yung tawag doon, conception.
So mula doon hanggang sa yung mula conception hanggang 2 years old. Ang bilis ng growth development, rapid ang brain development ng bata, di ba? So yung process ng brain development yan, importante. Kasi yan ang magdidetermine kung ang bata ay mahusay sa eskwela, kung mahusay ang magiging relationship niya sa community, kung magkakaroon ng topak yan, di ba? So importante na babantayan mo ang development ng brain in the first few years of life. Yun. So at birth, kapanganak, ang brain is about 1/4 of the size of an adult brain. So ang adult brain about 1 sa kalahating kilo. So 1/4 ng sa kalahating kilo, divide by 4, mga 300 grams lang ang brain ng baby. So after 1 year old, lalaki yan, doble. So 600 grams na. Diba? Palaki ng palaki. By the age of 3, 80% na ng size na adult na brain. Tapos by age 5, 90% na ng brain. Ng size ng brain ng adult, ang size ng brain ng bata. The brain is actually parang the command center of the human body. Diba? Diyan nagsisimula ang lahat ng processes sa ating katawan. Yung pagbeat ng heart mo, brain nagsisimulang gagaling yan. Diba? Yung paghinga mo everyday, brain nagsisimula. Yung pagdakdak ko ngayon, just ko sa brain ang gagaling lang yan. So ang baby, pagkapanganak, yung brain cells niya, andun na lahat. That will last her for a lifetime, or the child for a lifetime. So ang brain para siyang ang tawag dito, electric breaker. Alam niyo, sinulat ko yan kasi hindi ko maalala kung anong tawag dyan. Electric breaker. So yung kuryente ng bahay, lahat dyan nagsisimula, nang gagaling. Maraming cordon, maraming wire all over the house. Tapos may mga plug, di ba? So para makapanood tayong TV, para makakapagbukas tayong ilaw. Parang ganun din ang brain, di ba? Kailangan ang brain nakakonect din sa iba't ibang parte ng katawan natin, di ba? Kasi otherwise, kung may brain ka nga, wala namang koneksyon, kung may circuit breaker ka nga, wala namang kuryente, hindi para aandar yung plug mo, di ba? So, importante yung mga connection na yan. So, ang synapses and axons kung tawagin yung mga yan. So, may communication yan yung wire ng brain natin, yan yung wire ng body natin, di ba? So, dahil dapat yan, mula brain, magko-communicate through these wires, ito, yan. Yan, so wires na yan. Tapos, dito sa ilalim na ito, yan ang parang signaling. Oops, may communication galing sa brain. So, kunwari gusto kong tumayo galing sa pagkakaupo. Sasabihin ng brain sa akin, dun sa muscle ko, uy, tumayo ka. So, ngayon, igagalaw mo yung paa mo para tumayo. So, importante ang connection na yan sa katawan natin from the brain. Otherwise, walang function na mangyayari. So, briefly, ginalang ko lang to. Pagkapanganak mo, di ba, marami ka ng tawag dito. Kasi dito makikita lang natin yung development ng brain. Kaya bakit and it will tell us bakit importante ang DHA. So, pagkapanak ng baby, di ba, sa katembang neurons na yan, sabihin niya yung cells ng brain natin, di ba? Tapos 50 trillion synapses. Pag sinabing synapses, yan yung communication mula brain papunta sa katawan natin, di ba? So, yun ang at birth na nangyayari. So, puro reflexes lang ang nangyayari dyan pagkapanganak natin. Ngayon, from age 0 to 2 years old, di ba, magsa-start ng magkaroon ng tawag dito ng development ng brain. Yung myelinization na yan. Yan yung parang binabalot niya yung cells ng brain, di ba? So, pag binalot niya, ang value niyan is to protect, di ba, the axons. Ngayon, ang axons ng brain. Ang ibig ko lang ipalabas diyan is pagkaiyaan, yung myelinization dyan, yung importante dyan, yung DHA or omega-3 fatty acid. Pag walang omega-3 fatty acids, hindi yung mga function dito sa kanan na nagkakaroon ng motor development, iaangat ang ulo, di ba, nakakalakad by 12 months, lahat yan maa-alter, madi-delay. So yung cerebellum tsaka prefrontal cortex, they continue to make neurons. Yun yung, tawag dito neurons, yun yung cells ng brain. So pagka yan, yung DHA,
kulang, yung cerebellum na yan, tsaka yung prefrontal cortex na yan, hindi magde-develop properly, madidelay ang development. So itong mga nasa kanan, pag-angat ng ulo, paglalakad, mag-start ng mimi, magsalita ng mga kung ano maliliit na short words, madidelay sa bata. So importante na may DHA ka para yung cerebellum tsaka prefrontal cortex na yan at tsaka yung myelinization na yan na pangyayari na nagaganap sa utak natin, mag-function properly. Para mag-function properly yan, kailangan may DHA. Pag walang DHA, hindi yan gagala, hindi yan mangyayari, kaya hindi rin magkakaroon ng development sa bata. Yan. So yun ang value ng DHA. Importante siya sa processes ng myelinization, development ng brain, ng prefrontal cortex para mangyari yung makalakad yung bata, makapagsalita ng mga short words. So, yan. So, by the age of 2 to 3, more synapses are developed. Rapid ang development ng brain, di ba? Lumalaki ang brain. 80% na by the age of between 2 to 4 years old, di ba? Kaya at this point, nakakalundag-lundag na yung bata kasi toddler na yan, di ba? Di ba? Nakakasalita ng mga maliliit na words, di ba? Nakakapagbuo na ng sentences, di ba? Nakakalakad na hindi natutumba, tsaka hindi na masyadong inaalalayan. Ang problema na naman, pag yung mga DHA, importante sa formation ng neurons, ng mga synapses na yan, ng communication ng brain through the muscles of the legs, di ba? Muscles of the our hands, di ba? Parang ganon. So, pagka wala kang DHA, hindi magde-develop yung mga synapses tsaka yung neurons na yan effectively or accordingly, di ba? So, ang nangyayari, hindi siya makaka-hop and skip. Hindi siya makakasalita ng complete sentences. So, hindi siya makakalakad na short lang ang distance na malakad ng bata, tutumba na. Because hindi nga adequate, baka hindi nga makatayo. Dahil nga kulang sa DHA na na importante sa formation ng neurons and synapses. So, yun. Doon pala valuable ang DHA. 4 to 7 years old, di ba? Halos malaki na yung brain ng bata. Sinalaki na halos ng brain ng adult. So marunong na siya makipaglaro, di ba? Nakikipag-compete na mag-drawing, di ba? Tapos maging cooperatives kasama ibang bata. Ang problema, wala pala kulang ang DHA. So, hindi mangyayari ang mga nandyan sa kanan na yan. Magbilang siya, magbasa, di ba? Makarecite ng alphabet, hindi mangyayari yan kasi kulang ang DHA na importante sa development ng brain. So, ganun ka-valuable ang DHA. Pagdating ng 7 to 9 years old, kailangan ng bata ito na nagagawa. May mga fine skills na yan. Ibig sabihin, nakaka-drawing na yan, di ba? Nakakasubo na ng sarili niya. Dapat maigi yung hindi na natatapon. Di ba? Kasi dati, pagbabata. Tapos, di ba? Na siya, na-identify nila yung reality, tsaka fantasy, yung hindi totoo, tsaka totoo, di ba? Tapos, nakaka-recognize siya na ng numbers. Marunong na siya sa math, di ba? Tapos, marunong na siya magrason, magdadahilan ng bata sa'yo. O, bakit ayaw mong kumain? Yan say, naantok ako. O, yun. So, alam na ng bata yan. Dahil yan sa function ng frontal and temporal lobes. Ang problema, hindi rin mangyayari yan kung kulang ka sa DHA dahil importante ang DHA para mag-develop ang frontal at temporal lobes na yan. Diba? So pag 9 to 10 years old, halos adult size na yung size ng brain. So andyan na yung mga sexual characteristics, diba? Tapos nagkakaroon ng changes sa body kasi adolescent na yan. Nagkakaroon na ng boobs, medyo kakaroon ng pubic hair, diba? Unti-unti. So, pagka na naman walang DHA, which is important sa development ng brain, nagkakaroon ng frontal lobe damage symptoms o nagde-delay ang development ng ibang processes ng katawan, di ba? So, pagka may problema ang frontal lobe, hindi nag-develop maigi, medyo may kahinaan ng isang part ng side ng body niya, ng face niya o ng body niya. Pwedeng depress yung bata, di ba? Hindi siya masyadong maganda ang sense of taste and smell. Medyo mahina ang pangdinig, bingi,
di ba? Madaling ma-distract, baka ADHD, meron siya. Medyo may behavioral changes, sumpungin, masungit, di ba? Meron bursts. O gano'n, di ba? May mga batang iyakan sobra. Di maintindihan kung bakit. Di ba? So, yung ibang bata na di-depress. So, hindi dahil because hindi masyadong nag-develop ang frontal lobe. And this is because baka kulang sa DHA. Kaya importante ang DHA. Ang DHA, marami siya sa frontal lobe. Diba? Dito sa part ng brain na yan. So pagkakulang, dapat marami siya doon. Pagkakulang ang DHA doon, walang pangyayaring ganyan na magde-develop effectively ang kanyang sexual development or properly ang development ng sexual development niya. Hindi magde-develop properly sa kanyang sexual development. Diba? So, yun. So, pagdating na 11 to 14 years old, adolescent na. Diba? Early adolescent. So, dito na nagde-develop yung tinatawag na limbic system. So, yan ang mga related sa mga emotions. Diba? So, dyan papasok yung sumpungin. 14 years old, diba? 11, 14. Ayan na. Sumpungin, madaling irritable, diba? Diba? So, kung mahusay na sila sa reasoning, abstract thinking, di ba? Nakaka-impluwensya na sila ng mga kapwa nila, di ba? Kasi yung iba, 14 years old, influencer na. Mas conscious na sila sa mga katawan nila. So, tsaka mas dito sila nag-start ma-in love kasi nga meron ng mga, di ba? Meron ng development nitong amygdala, hippocampus, and hypothalamus, yung mga bodily functions, di ba? Emotions. Hindi na naman mangyayari yan. Ang mangyayari, pagka walang development yan dahil kulang sa DHA, yung bata flat affect. Ibig sabihin parang walang pakialam sa mundo. So, minsan magtataka ka, bakit itong batang to? Parang walang pakialam sa mundo. Eh, baka kulang sa DHA. Yun ang problema. So, bottom line, all I'm saying here, kaya ako lang ito sinulat-sulat kasi gusto ko lang maintindihan natin na ito ang stages, ito mga edad na to, dito nagde-develop ang ganitong parte ng brain. Lahat yan, pag kulang kulang ang DHA, lahat yan naaapektuhan. So yun ang ibig ko lang sabihin. So 15 to 17, myelinization ng brain. Importante ang DHA sa myelinization, di ba? So pagka kulang na naman yan, di ba, magkakaroon ng identity crisis na matindi. Hindi niya alam kung ano siya, di ba? Sometimes you may attribute yung sexual preference ng mata pagka sa underdevelopment ng brain din, ng prefrontal lobe, di ba? So yan, nagkakaroon na siya ng romantic interest, di ba? Medyo diyan nag-experiment na. Yung mga ganyan, hindi na din nangyayari, which is actually depende kasi pwede ka namang mag-experiment pero ite-temper mo lang, di ba? Dahil sa influence ng parents. Pero spontaneous yan basta pumasok sa ganyang edad ang isang bata at tama ang levels ng DHA niya. So actually, dito, you will wish na sana kulang na yung DHA niya dyan. Kasi dyan siya magkakaproblema pwede siya mag-drugs, pwede siya uminom, di ba? Doon may pagdadasa, ayaw mo magsyota, sana wala siyang DHA pagdating ng 15 to 17. So dyan yan nangyayari. No, yun. So ang opposite niyan, pag kulang sa DHA, wala siyang interest sa mundo. Parang gano'n. Wala siyang interest sa ibang tao, di ba? Hindi siya, withdrawn siya, di ba? Wala siyang plan sa future. Wala siya sa sarili, gano'n, di ba? So yun, yan ang problema pagka kulang sa DHA. So 18 to 21 years old, yan na. Yan na yung tawag dito, mature na yung prefrontal lobe, di ba? Ito ang nagiging problema dito. Hindi naman problema, pero nagkakaroon ng tinatawag na synaptic pruning. Ang ibig sabihin lang dyan, kasi di ba, ang bilis ng growth and development ng brain mula nung pinanganak hanggang mag 2 years old. So, parang pakapal yung tinatawag nating gray matter. Tapos, pakapal yung mga synapses, yung mga communication man ng brain na pinakita ko kanina na parang kuryente. So, ngayon, ang mangyayari, yung brain mismo, yung body mismo, babawasan niya yan, yung mga synapses na yan. Kasi ang mangyayari, malilito ang utak mo. Parang ganito yan eh. Pagka mamamalengke ka, sulat ng bibilin mo sa grocery, budget kulang.
So, magtatabas ka ngayon, alisin mo, ay wag na to, hindi pa kailangan. So, ititira ng brain yung mga lagi mong kailangan. Tapos yung mga hindi masyado, inaalis ng brain yung communication. Tapos when you need it, tsaka na lang magde-develop ulit. Yun. So, yan yung synaptic pruning which happens at the age of between 18 to 21 years old. Yun. So 22 years old onward, ayun na, kumpleto na. May 500 trillion synapses, di ba? May mature na yung prefrontal lobe, lahat nandiyan na. Pero makamarunong na siya sa buhay. Kumbaga, hindi na siya bata, di ba? Hindi na siya DHA gamis. Kailangan DHA for adults na siya. Ito naman ang problema. So 22 years old, ang kasunod naman dyan, yung bata dati, ngayon adult na, is exposed to stress, depression, obesity, genetic predisposition, and other factors in life. So magkakaroon siya ngayon ng aging ng brain. At which point, kailangan, para wag tumanda yung brain mo, ma-maintain mo yung health ng brain, kailangan mo na namang mag-supplement. Diba? Doon, pasok na naman ang DHA for adults. So at a certain point, mag-shift ka from DHA gummies to DHA adults. Ang ibig sabihin lang, hindi namimili ang DHA, di ba? Yun. Ano ba yung DHA na yan? So, yun ang niya, di ba? Ang long name niya is docosahexaenoic acid, di ba? Ang DHA, fatty acid, omega-3 fatty acid. Fatty acid ka ng fatty acid, doktore. Ano ba yung fatty acid na yan? Para saan ba yan? Di ba masama ang kolesterol sa katawan? Bakit may fatty acids? So, actually, ang term dyan, lipids, no? Lipid metabolism. Ito lang ang simpleng explanation kung bakit, para saan yung fatty acids na yan sa katawan. Ang lipids o fatty acids, ginagamit ng cells natin for metabolism. So for example, di ba, ang cells is made up of tissues, and tissues is made up of organs, and organs make up the body. So pag ang cells natin, sa metabolism ng cells natin, para mabuhay healthily ang cells natin, ginagamit niya ang fatty acids, one of which is omega-3 fatty acids or DHA in this case, in this particular case. So, yan ang ginagamit. Kaya, importante ang fatty acid sa katawan para ma-maintain ang health ng cells natin. Ginagamit natin ang fatty acid for energy. Kaya, importante ang fatty acids sa ating katawan. Yan ang saysay niya. Ang DHA is a type of long-chain omega-3 fatty acid. So maliwanag na, yan ang DHA. Hindi lang siya kung ano-ano. Ang DHA, sabi nga ng mga scientists, is essential for brain and actually eye development. So maganda rin siya sa heart, di ba? And DHA reduces inflammatory response. Di ba? Ano inflammation? Di ba? Chronic diseases, cancer. Diba? So which means, valuable din ang DHA sa prevention ng cancer. But of course, sa adult, I want to concentrate on children. Diba? So yan yun. So ang DHA, nakikita yan sa cell membrane. Diba? Laalala nyo, cell wall, cell membrane, nucleus, o nandun ang DHA. So in this case, sa brain at saka sa body natin, yung transmission ng impulses is facilitated by DHA. Diba? Yun ang saysay niya. So, ang DHA, problema, kahit na kumain ka ng 1 kilong walnuts o 1 kilong chia seeds or 1 galong borage oil lang inumin mo o evening primrose oil mo, hindi na ma-process ng body natin effectively. And so therefore, kailangan mo talaga uminom ng DHA supplement. Buti na lang, merong Dr. Vita Gummies for Children. Diba? Kasi paano man papakainin ng evening primrose oil yung mga batang langis, di ba? So mahirap. What are the reasons why we have to give Dr. Vita DHA to children? So number 1, ang DHA supports growth and development, growth and brain function. So for example, diba, yung kanina sinasabi ko nga, ang growth ng brain mula birth hanggang 2 years old, mabilis, diba? So 60% ng brain is made up of fat. Diba? Tandaan, ang sa fatty acid is fat. Diba? So fat is not all bad for the body. Diba? May fat na maganda sa body, one of which is omega-3 fatty acid,
DHA in particular. So 60% ng brain by fat. And tapos ang omega, ang 10 to 15% ng fat na yan ay DHA. So, para saan naman yan? Para saan naman yung DHA na yan na nasa brain? Maganda siya sa sensory, pang touch, sense, di ba? Perception of vision, di ba? Cognition, para malaman mo kung ano yung nakikita mo, motor movement, di ba? So, yan ang gina-importante, ang DHA para ma-develop ang functions na yan ng body natin, di ba? Ang DHA, rich parts of the brain, di ba? Sabi ko, yung prefrontal lobe, dyan maraming DHA, di ba? So, yan ang, yung part ng brain na yan, na maraming DHA, is responsible for planning, problem solving, attention. So, pagkakulang ang DHA yan, nga, wala, lutang ang bata. Nasa eskwela, pero hindi naka-focus sa teacher, di ba? Pag tinanong, 1+1, ang sagot, Ma'am, may I go out? Kasi hindi siya capable of problem solving, di ba? So, kunwari, nadapa siya, hindi niya alam paano gagamutin ang gagawin sa sugat niya. Kasi wala siyang ganung sense. Diba? And this part of the brain that is that has plenty of DHA did not develop properly. So yan ang silsaysay kung bakit importante ang DHA. Pag hindi nag-develop properly dahil kulang sa DHA, lahat yan mawawala. So hindi maganda, hindi agad makakatayo, hindi agad makakapagsalita, di ba? So yun. Asa pa, ang DHA daw sabi helps to improve membrane fluidity. Ang ibig sabihin lang, maganda ang transmission ng impulses mula sa brain hanggang sa effector organ. So for example, kunwari para magdabuhos ka ng tubig, di ba? Mula ka sa second floor hanggang papuntang pababa. Pag tinapon mo maigi, maganda dire-diretso, di ba? Dumadalo yung tubig parang waterfall. Pero pag may kahoy na naka-ulse. Tama yun, di ba? Naka-ulse. Nakapotrud. Tapos, o kaya may bubong na medyo nakalabas. So, yung tubig, hindi dadaan muna dun sa kahoy, tatalsik, tapos di ba, tawag dito, dadaan dun sa bubong, tatalsik, pag ganun, pa-iba-iba. So, hindi na-i-interrupt yung flow ng tubig. Ganon din sa brain. Pag kulang ka sa DHA, yung impulses from the brain to the effector organ. Mari gusto kong tumayo, tapos gusto kong taas yung kamay ko, pero may problema ako sa impulses ko dahil kulang ako sa DHA. Mula sa brain papunta ng arm ko, hindi ko agad maaangat to. So for example, sabi ng brain ko, uy, iangat mo yung kamay mo. O kunwari, may hinawakan ako mainit. May problema ang transmission ng impulses. Aba, nasunog, napaso na ako, hindi ko pa alam na mainit pala yun. So, yun na nangyayari pag kulang ka sa DHA. Well, exaggeration, di ba? But that is what I'm trying to express here. Na pinapaganda niya yung flow ng impulses para mabilis ang reaction mo, di ba? Parang sharp ka ba? Ginagawa kang sharp, di ba? So again, ang DHA improves school performance, reading ability, and spelling. No? So ibig sabihin, pampatalino ang DHA. Di ba? Ang kulang lang sa talino talaga ay ang computer ko. Dahil ang computer ko parating nagahang. So, kaya, itong computer ko, susunod, bibigyan ko ng DHA para umayos. Di ba? Yan. So, ang DHA also may improve reading and math skills, di ba? So, may gumawa sila ng study. Ito ang pangalan ng study, DOLAB. DHA study ang tawag. Hindi dyan is DHA, di ba? So, gumawa sila ng study. Binigyan nila ng 600 milligrams na ang DHA ang mga bata, mga pupils for 4 months. Tapos, napansin nila, yung mga nasa baba ng klase, umakyat. 20% of them umakyat. Umakyat yung performance nila. May 3 weeks lang, di ba? In 3 weeks time, di ba? Tapos, binigyan din, in another study naman, binigyan din ng omega-3 yung mga bata araw-araw.
ang napansin nila, 81% dun sa mga estudyante nag-improve ang pagbabasa. 67% sa mga estudyante mahusay ng magsulat. Kasi di ba kasama yung motor skills yan. 74% gumahusay sa math. Pasensya na kasi nakagat ko itong ibabo ko. Meron gumagano na tissue. Sumasabit, ang sakit. 74% naman nag-improve sa mathematics. So, yun ang study na nagawa nila sa DHA. So, maganda rin daw ang DHA sa depression sa mga bata. Ang depression kasi sa mga bata, medyo umuuso na. Dati, hindi naman uso ang may nadidepress lang, di ba? Matatanda, mga iniiwanan ng jowa, namamatayan ng asawa, nagluluging negosyo, yung mga nadidepress. Ngayon, pati bata, mataas na rin ang population ng mga pasyente, ng mga bata na nadidepress. So, ang ginawa nila ng mga scientists, binigyan nila ng DHA, mga bata, 6 to 12 years old na may depression, di ba? Tapos, napansin nila, yung kalahati ng 50% of those kids na may depression, nabawasan ng symptoms ng depression, di ba? Tapos, yung iba naman sa kanila, yung 50%, nawala ang depression. So, which means to say, pwede pala ang DHA panggamot ng depression, hindi lang sa bata, pati sa matanda. Di ba? Sa mga teenager, yan. Marami nadidepress sa teenager, kaya marami nagsusuicide, lalo na itong pandemic. So, bakit di pala ang DHA sa depression nakakatulong? Bakit daw? Kasi ang DHA, pinapaganda raw niya yung blood flow sa brain. Diba? Sa depression pala, ang blood flow sa brain is decreased. So, when you increase the blood flow to the brain, it helps and aids in improving depression. Yun. Tapos, sabi nila, ito pa, meron naman silang mga pasyenteng tinest na may bipolar. No? Binigyan nila ng 1,560 milligrams ng DHA na 6 weeks. So napansin nila na na-reduce ang symptoms of mania and depression in patients with juvenile bipolar disorder. Kasi ang bipolar, di ba, kundi hyper, depressed. Di ba? Yan ang problema. Yan ang mga nangyayari sa bipolar. So, yan, nabawasan daw ang symptoms of mania and depression with in juveniles, teenager yan na may bipolar disorder. Ang DHA pala, 'di ba? Pinapababa din ang incidence ng allergies ng bata. So, 'di ba, may mga batang sipunin, diba? Tagas ng sipon. Ako, sabihin mo, alam mo, i-DHA mo yung anak mo. Kasi mahusay ito para ma-improve ang symptoms ng allergies. Diba? So, they are able, sabi, according to studies, no, yung mga binigyan ng mga bata na binigyan ng DHA, actually, hindi nasa formula na sinususo kasama ng gatas. Di ba pinasususo yung mga bata ng gatas. Yung gatas may DHA. Meron silang mga bata na hindi walang DHA yung gatas, merong formula. Merong mga bata na yung formula walang DHA. So napansin nila na hindi sakitin ang mga bata na nagdede ng formula na may DHA. Di ba? Yun. Tapos napansin din nila na sa mga pasyente, yung mga nanay na uminom ng DHA nung buntis, walang masyadong wheezes pag hinihika sila. Actually, hindi ko alam paano nila ginawa yan. Buntis, paano na lamang may hika yung bata. So medyo duda ako dyan. Ba't nandila sinulat ko kasi may studies nga ganyan. So, ibig sabihin lang, ang lahat ng yan, ng studies na ginagawa nila, indicates that consumption of DHA during pregnancy by the mother may help in the reduction of allergic diseases, even asthma. So, hindi lang, sa pamilya, mayroong mga may hika, tapos sabi ng mother, ako, ayoko sana hindi magkahika itong anak ko kasi grabe yung hika sa pamilya namin. Mas ba DHA mo na? Diba? So, pag nakikita mo, pag nagsasabi, pag alam nyo na yung mga mothers, hikain, ay naku, mag-DHA ka na para yung anak mo hindi maghika. Yun. So, na-establish nila yan sa studies. So, isa pa, yan, DOLAB na yan. Yan, DOLAB na yan is a group that is performing studies on DHA. So, ang sabi nila,
yung daw mga batang hindi masyadong, di ba yung mga bata minsan hirap patulugin. Tulog ka na, ang tagal matulog. Ang sabi ng study na yan, kasi kulang ang DHA ng mga batang yan. So ang ginawa nila, sinupplement, binigyan ng mga DHA yung mga bata. Ayan, reduction of nighttime disturbances, di na nagising. Tapos humahaba pa yung tulog by about 58 minutes or about an hour. Diba? So maganda. So mga obese children, kung ang anak ko kung bata pa yung anak ko, di ba? Halos ganyan kataba yung anak ko noon dahil nga hindi maganda yung diet niya, no? So sa obese children, maganda ang DHA kasi it can reduce glucose levels in the blood. Kasi di ba, pagka mataba, tapos yung glucose level persistently high, eventually yung batang yan magkakaroon ng diabetes. Almost sure na magkaka-diabetes yan. So ang DHA makakatulong para mapigilan na magkaroon ng diabetes ang batang yan in the future. Di ba? Pabababain niya ang glucose levels tsaka insulin. Ginagawa niyang sensitive ang insulin. Kasi pag sensitive ang insulin, nagbabayad sa glucose, ibig sabihin, mababa ang blood sugar. Nakakatulong din ang DHA para pababain ang cholesterol sa mga obese children, di ba? Yun. So, for children naman na merong insulin resistance, we use magandang supplement ang DHA din. Di ba? Yung mga resistance sa insulin. Yun. Dapat pala dalawang chup-chup. Yun. Ayan pa. Sampa, magandang DHA sa bone development. Diba? Siyempre, ang bata, diba, lumalaki pa lang yan. So, yung mga bones yan, kailangan actively growing pa. Kundi, magiging bansot yan. So, ang DHA, sabi sa study, supports osteoblasts. Diba? Ang osteoblasts are the ones responsible for developing or growing the bones, no? Para maging healthy ang bone. Tapos, rin siya. Ang DHA din daw, sinusuppress niya yung inflammation. Ano ngayon kung suppress yung inflammation? Pag sinuppress mo yung inflammation, kasi pag sobra-sobra ang inflammation, di ba, chronic diseases. On top of that, magkakaroon ng tinatawag na ma-activate mo yung osteoclast na yan. And may osteoclast. These are the cells that are responsible for breaking down the bone. So, pagka may DHA supplementation, masusuppress ang inflammation, hindi magpo-produce ng osteoclast that will destroy the bone. Plus, ang DHA daw, maganda para ma-absorb effectively ang calcium. Diba? Kasi kahit uminom ng calcium, kung hindi naman na-absorb ng body mo, wala rin saysay. Diba? Ang DHA din, on top of that, ayun nga, sabi nga, nakaka-improve ng respiratory illnesses and diarrhea in the first 12 months of life. Kasi, yun ang sinasabi ko rin kanina. So, paano nangyari yung DHA? Anong ginamit? Yung formula, yung gatas ng baby, may DHA. So, pagka ito DHA mo yung binigyan mo ng DHA yung bata na nakahalo sa formula, less ang chances na magkaroon ng respiratory illnesses, ubo, sipon, yan, nabawasan. Hindi gaano nagtatae ang bata. Chances are less ang chance ang opportunity o pagkakataon na mag-diarrhea yan pagka naka-DHA. Ang DHA, maganda raw. Ang problema kasi sa attention deficit syndrome, diba? Yung mga gamot na iniinom, magkakaroon ng maraming side effects, diba? Tapos minsan hindi kayang natotolerate inumin ng bata. So, research has found that lower levels of omega-3 are present in ADHD patients. Magkinumpara mo doon sa walang ADHD. So, pag may ADHD ka, ibig sabihin mababa ang DHA levels mo. Diba? So, bigyan mo raw ng 750 milligrams per day, makikita mo mag-i-improve ang symptoms ng ADHD sa bata. Yeah. So, sa development ng babies. Diba, sabi nga natin, ang DHA is essential for brain and eye development sa babies. So, diba, ang bilis ng growth ng brain in the first 2 years of life. So, pagkakulang ka sa DHA, may problema, may hindi magde-develop effectively ang brain mo. Diba? So, pag daw bababa ang DHA levels mo, hindi magiging capable ang bata mag-solve ng problem, hindi capable ang bata to solve problems efficiently, di ba? Yun. So kaya kailangan ang mother din habang nagpapasuso nagdi-DHA kasi naililipat din daw yun sa bata.
Yun. So sa preterm babies naman, yung mga preterm babies, ang problema kasi, pag ang DHA na nakukuha ng bata sa nanay, third trimester pa. So ibig sabihin, pagka pinanganak ng, ang tawag dito, wala sa buwan yung bata, di sabihin walang DHA yung bata. So yun ang problema. Kaya kailangan, pagka ang nanay nagdi-DHA na rin, kahit na hindi pa siya nanganganak. Para daw transfer mo na ang DHA sa baby. Diba? Plus, kailangan pag pinasuso daw ang bata, may kulang sa buwan o preterm, kailangan pasusuhin mo na rin may DHA na formula. Ang DHA, ngayon, okay, sa baby, mga bata, okay ng mga advantages ng DHA. On top of that, syempre, magandang ang DHA sa development ng mata, eye diseases. Ang problema ito, pang adult lang to. So sa eye conditions, normal yan. Nakakatulong ang DHA, mapigilan ng diabetic retinopathy sa adult. Diba? Dinagdag ko na lang to. No? Kasi hindi nga ito pang matanda. Sakit ng pambata, sakit ito ng matanda. So sa kaliwa, normal. Sa right, diabetic retinopathy. Kung may diabetes ka, uncontrolled, yan ang nangyayari. Pumuputok ang ugat sa loob ng mata mo, sa likod ng mata mo. Nakikita yan ng doktor, yan, ganyan. Tapos glaucoma, kasi ang glaucoma blinding eh. Sa glaucoma, kita nyo naman nakikita nyo, parang wala naman nangyari, hindi naman malabo ang mata. Pero dadating yung araw, bigla-bigla, wala ka nang makita, black. Kasi tinan mo, ang nawawala sa glaucoma una, gilid. Maliwanag, di ba? Kita si Rizal, kita pa rin si Rizal, pero wala na yung gilid. So yun ang nangyayari sa glaucoma. Mapokontrol yan ng DHA. At may studies po dyan. Yan ang maganda. Nagulat mismo ang mga nag-aral tungkol sa DHA na, maganda pala yung DHA sa glaucoma. Ganun sila ka-amaze. They did not expect that DHA is effective against glaucoma. Plus, kung ikaw nagko-contact lens, di ba meron ako hindi ko matolerate ng contact lens kasi nagda-dry eye ako. Yung mga merong hindi makatolerate ng contact lens, nakakatulong ang DHA para mag-improve ang symptoms that are related to discomfort and that is related to contact lens wear. Yung discomfort, yung dry eye, di ba? Yung effect niya para kung nagdi-DHA ka orally, may effect ng para kang naka-steroid na eye drops. Ganun daw. Yan. So nakakatulong. So sino pwedeng gumamit ng product? Pamula batang 0 years old, 'di ba? Hanggang sa anong tawag nila niyan? Centenarians, 'di ba? Yung 100 years old. Yung mga meron ng 100,000 pagka tumanda, umabot. Lahat 'yan pwedeng gumamit ng DHA. Sino pa yung mga mahina ang immune system, 'di ba? To promote immunity. Kasi nga, meron niyang zinc, meron siyang probiotics, di ba? So, pinapaganda niya yung bowel movement, di ba? Tapos, meron siyang B-complex, di ba? Di ba? B is the vitamin of life. So, 13 years old, di ba? And to 18, to promote growth. Kasi nga, di ba, ang DHA induces the production of osteoblasts. Diba? Ang osteoblasts are bone cells that causes bone, that provides development and bone growth, that encourages bone growth. So, ang mga buntis, bawal ba ang DHA? Hindi. Sabi na nga, di ba? Kailangan ng buntis ang DHA kasi yung bata, hindi naman makapag-process ng DHA yan. So, pregnant women kailangan mag-DHA. Diba? Tapos preterm, diba? Para pag nag-preterm yung bata, mga DHA yan. Tapos silver hairs when ang seniors, diba? So kaya nga 0 to 100, pwedeng mag-DHA. Bagay mag-DHA. So ayan, from child to adult, it's suitable for every person in the house. So, ang naman, ang advantage ng Dr. Vita DHA Strawberry Gummy, it's good to eat, di ba? Malasarap yung lasa kasi parang strawberry milk siya. No? It's very nutritious kasi may B, di ba? May probiotics. Tapos may zinc. Di ba? Zinc is involved in several functions of the body. Natural yung pinagkukonsource ng ating DHA, di ba? And you can use it to replace snacks, di ba? So ito yung new formula ng ating Dr. Vita
DHA gummies, no? Same pa rin ang ingredients, kaya lang imbes na yung matigas na gum arabic, ginamit fish collagen. It's strawberry flavor, di ba? Pareho pa rin, kaya lang, mas siya, meron siyang milk aroma. Tapos chewy ang consistency niya. Hindi yung parang matigas na masakit sa panga. Di ba? Yun. Yun. So, I guess it is ideal to, or it is best, or it is highly recommended that every child should actually be given Dr. Vita DHA with B complex and zinc. Diba? Kasi nga, hindi na maganda ang diet ng mga anak natin, mga bata ngayon. Mabitin yung anak ko, bigyan ko nga ng Dr. Vita. So, yun. Wala pala akong nalagay na thank you. Yun. So, yun ang Dr. Vita DHA. So, ano ba, Sir Troy? Okay ba? Kasi focus ako sa DHA. Kasi puro tayo DHA. Para saan, di ba? So, gusto ko makita. I hope na nakita niyo yung relationship ng brain development at saka kung saan pumapasok ang DHA. So, Yes. kaya valuable siya sa health, no, ng katawan. Yun. Maraming salamat po, Doc Cecil Katapang. At ako na po una magtatanong. Sir. Pwede po ba ako mag-take ng Dr. Vita DHA gummy? Pwede, sir, di ba? Yes, no? Pwede. Oo, kasi 0 to 100 yan eh. Actually, 120. Di ba? Kasi hanggang 120 na pinakamatanda ngayon eh. Di ba? Yes. Sakit. Hamaga yung bibig ko. Yung guys, another learning po tayo ngayon sa mga sandaling ito. Grabe presentation nito. Kita mo, yung brain natin, ganyan palang galamay, ang dami, oh. So yan, ini-emphasize ko lang, sir, dyan, yung brain na source ng tawag dito, ng, parang tawag dito, para siya yung center ng ating body. Diba? So nothing happens in our body without the brain knowing. Kasi even breathing is regulated by the brain. Bowel movement is regulated by the brain. Bukod sa heart as organ, ang brain po ba ang pinaka-importante? O lahat importante? Hindi, lahat, sir, importante. Meron kasing meron kasing puro puso ang pinapairal, hindi utak, no? Ay, sa pag-ibig, anong importante? Naku, kailangan DHA. Hindi puro puso, no, Doc? Kailangan DHA, sir. Di ba ang DHA nagre-regulate, di ba? Yes. Pag nag-develop na yung hippocampus, amygdala, hypothalamus, di ba? Yan, di ba dyan na-regulate ang emotions, di ba? So pag walang DHA yan marunong umibig. Correct. Lahat ng tao inaaway niya. Pagka mayroong masungit, sir, ibig sabihin kulang ka sa DHA, eto, bumili ka. Yan, gano'n. Diba? Correct po yung laging parang galit, no? Kulang sa DHA. Maaari, sir. Yes. So ngayon, alam na natin, di ba, sir? Pagka mayroong sumpungin, kulang sa DHA. Pagka mayroong anong tawag dito, pagka mayroong masungit, kulang sa DHA. Yes. Pagbabaero, sobra sa DHA. Pagbabaero, sobra sa DHA. Kasi di ba, romantic, Cecil, di ba kulang si Sir Troy ng DHA? Oo. Aminado ako, kulang ko sa DHA kasi nagiging pili lalaki na naman ako. Ibig sabihin, hindi siya babaero. Ganun. Yes. Hindi sobra. Ayan, Coach Carol, ikaw na bahala sa FB Live kasi wala ako sa studio ko sa bahay. So, hindi ko makikita yon. Okay, unang basa ko po dito kay Ma'am Ruby Ramos. Doc, pwede po ba sa 13 years old, yung for adult na DHA, 500 grams kasi ang per capsule nun. Sir, baka naman yung 13-year-old malaki na rin.
Adult na, pwede na. Sir, di ba nga binigyan nila 1,500 milligrams and so sa sa mga may bipolar? And Yes. DHA, so yeah, pwede. Pwede. Ayun, pwede. Juvenile bipolar, sir, siyempre yung mga adolescent, di ba? Actually, ang sabi niya, Doc, ito, autism daw. Intellectual disability po ang anak daw niya. 13 years old na po, pwede po ba ang for adult DHA? Pwede, sir. Adult na adolescent na naman yan eh. Mga ilang beses po daw ang pag-take ng DHA, Doc, sabi niya. Actually, sir, di ba, based sa study, nagbigay sila ng 1,500 milligrams sa mga merong bipolar. So, juvenile yan, sabihin mga teenager yan. So, ibig sabihin, 13 years old yan. So, pwede yan. Kahit na one tablet a day muna or 1 capsule ba, sir, din DHA natin, capsule, no? Yes. So, 1 capsule a day muna. Try na lang niya. Alam mo, ma'am, mag-i-improve yung anak mo. Yun. Kasi 13 pa lang naman siya eh. Kasi sir, di ba, kung babalikan mo. Ma'am Ruby, pwede ka mag-unmute para at least direct na tayo kay Doc Cecil. O yan, di ba? 13 years old. Di ba? Ayan Doc, Doc. Ma'am Ruby, pwede po kayo mag-unmute? Yes. Doc, ay, naka-mute. Ay. Bali, Ma'am Ruby, kita mo ha, ang problema minsan pag yung sa learning, di ba, yung attention, di ba, parang kulang ka parang hindi nagtatagal hindi nagko-concentrate yung bata sa inaaral niya, di ba? Kasi nga, kulang hindi nakaka-focus, di ba? So ngayon, yung anak mo ay 13 years old. So pag siya, DHA, ayan hahaba ang attention span niya. Pag humaba attention span niya, ibig sabihin, yung learning niya, mag-i-improve kasi nakaka-concentrate na siya. Di ba? Ito pa, di ba? Abstract thinking and deductive reasoning na yung bata, mag-i-improve yan pag nag-DHA supplementation ka. So yun. Ang problema, di ba, baka ma-influensya yan ng mga peers niya. Di ba? Yun. Kasi nga teenager na. Kaya kailangan natin mga teenager nating anakis, mga junaki, na sino-sino ba yung mga nakasama nila? Diba? Baka ma-influence ng masama, ay masama yan. Ayan, nangaral na ang Lolo Troy. Okay. Bali, Ma'am Ruby yan. Makakatulong sa anak mo yung DHA. Sige. Adult, pwede na yun. I think may problema sa audio ni Ma'am Ruby Ramos. Pwede ka na lang mag-chat ulit, Ma'am. Opo. Ayan. So sabi ni Ma'am Geraldine, pwede pala, Doc, ang Dr. Vita DHA sa buntis mag-take. Pwede. Ayan. Doc, bakit makakalimutin na after dumaan ng mga surgery? Ano po ang cause? Nasisiram. Ito pa, sir. Ito pa. Ito, hindi ko to pero di ba? Ngayon, di ba noon kami mga doktor, ang napag-aralan namin, pag na-stroke ka, patay na yung brain mo. Sabihin yung part ng brain mo yun. Ngayon, sa pag-aaral, napag-alaman nila na nagre-regenerate pala yung brain. So, makakatulong ang Dr. Vita DHA sa brain regeneration or brain reactivation ng function. Tapos, saan nga ba yung tanong? Bakit daw nagiging makakalimutin na after dumaan ng surgery? So, ang dina-attribute nila yung pagiging makakalimutin sa effect ng gamot na pampatulog o anesthesia ang ginagamit. Kasi yung mga ibang gamot para sa anesthesia, operahan, ang tawag doon, para pampamanhid, pampatulog, anesthesia. Yung ibang gamot dyan, mayroong pampaalis ng alaala or memory. Kasi ganito, di ba, pag inopera ka o operahan ka, maalala mo masakit. Maalala mo trauma. Di ba? Kasi nasa operating room ka, nakahiga ka tapos trauma. So, inaalis yan ng gamot na binibigay ng anesthesiologist. Inaalis yung memory ng pain, inaalis yung, kaya di ba, minsan hindi mo naalala, talaga ba?
Ay, niraspa ba ako? Ay, hinugasan ba yung puwerta ko? Parang gano'n. Oo, kasi binibigyan ng gamot yung pasyente na ooperahan na pampaalis ng memory. Parang gano'n. Kaya pala, Dok, no? Totoo pala yung mga no? Yung mga napapanood natin sa pelikula, no? Hindi naman, parang wala namang may ganun mas pelikula. Amnesia naman yun. pero yun. So, minsan, yung ibang tao naman nakaka-recover effectively. Yung iba naman, parang nagkakaroon talaga paulit-ulit na nga, nagkakaroon nagsisira yung brain cells nila. Pero, yun nga, na pag-alaman din ngayon ng mga scientifico na nagre-regenerate pala yung brain. So, akala natin... Parang nagre-recharge, no? Hindi, sir. Parang nabubuhay siya ulit. Nabubuhay ulit. Parang kung ano, halaman, pinatay mo. Natuyo. Diligan mo. Buhay, diligan mo. Kaya mahalaga, Dok, yung dinidiligan mo. Ang diligan mo ng diligan mo ng ng tubig, ang uhaw na lupa. Ng tubig ba? Oo. Ano ba? Hindi ba tubig? Oo. Nakahalata yung edad sa pelikula. So anyway, asa na nga ba ako? Di ba parang yung halaman na namatay na, di ba? Dahil hindi mo ni-nourish, hindi mo nilagay sa sunlight, hindi mo diniligan, namatay na. So parang brain na stroke. Diba? Tapos, so ngayon, akala namin noon, ang turo noon, sa amin, pag na-stroke, patay na yung brain. Taon? Noon, basta noon. Huwag mo magigas ng ulo, Sir Troy, basta noon lang. Noon, basta noon. Ang turo sa amin noon, pag namatay na yung brain, patay na. Pero ngayon, nasa mata, siguro 10 years or several years back, na scientists are now saying that the brain is actually regenerating. And which is actually true, di ba? Totoo naman. Kasi nga, bakit paano nabuhay ulit pagkatapos ka mag-therapy? Na gumagaling ulit yung kamay mo, nakalakad ka ulit. Di ba? So yun. Actually, siguro mga 15 years ago, 20 years ago, nung sinabi nga na nagre-regenerate yung brain. Aling? Mabuhay ang mga doktor. Scientists. From May Flores tayo, sabi niya, Doc, bakit po kaya tayo nagkukulang sa DHA? At mainam po ba ito sa 3 years old with mild autism? Di ba, sir? Una-una yung DHA, di ba, hindi nga minamanufacture ng body natin effectively. Kaya talaga kunin natin ng DHA supplementation. Pag-supplement tayo ng DHA. Kuha tayo ng DHA sa labas, which is sa Dr. Vita. So, Dr. Vita, kukuha ng DHA. Kasi pag kuha ka ng DHA sa iba, kung mayroon ka na ibang supplements, hindi kompleto. Diba? Ang Dr. Vita, kasi sir, kahit di ba importante, kahit ka mag-supplement kung hindi naman na-absorb ng katawan mo, ng intestine mo, wala, ilalabas mo lang. Kagaya ng calcium, supplement ka sa calcium, hindi naman na-absorb. Di ba? Ang DHA, it will promote absorption of calcium. Ang DHA din, pag ininom mo yung supplement na ibang brand, lalabas mo lang yun. Kasi wala silang probiotic. Ang DHA ng Dr. Vita may probiotic which promotes absorption of the product. Di ba? Kaya magtataka iba, bakit mag-DHA ako, ibang brand, hindi naman effective. Bakit pag Dr. Vita effective? Dahil nga may probiotic siya. Correct. Ayun. So, Coach Carol, baka pwede kang mag-explore sa FB Live natin. Kasi wala talaga ako. Hindi ba nakikita, sir, yung mga questions sa Zoom? Okay, so sabi ni Sir Rain Karingal, sana may promo tayo sa DHA Kids. Sir Troy, sabihin ko ba? Ay, hindi ba alam? Actually po, speaking of promo, sa ngayon, antayin po natin yung magkaroon ng promo sa DHA for kids. Pero yung sa adult, check din natin. Guys,
maghanda na, halughugin na ninyo si Ma'am Marlene at be sure na kasi alam ko maraming gustong mag sa DHA Kids with Vitamin C. Yes. Bumalik na po yung promo, buy 2 get 1 with the DHA Kids and Vitamin C. So ang gawin ninyo, kung for example ako, 'di ba, nakita ko Home Express, Ma'am Marlene, Home Express dito sa Baguio. Ganon ang gawin ninyo. Huwag yung meron na ba? Yung kung saang branch kayo, doon kayo para sabihin ninyo na, ma'am, dapat kilala ninyo kung sino yung nasa branch ninyo. For example, dispatch kayo, dapat kilala ninyo kung sino ang andon. Kasi itong hapon na ito, nalula na naman tayo sa mga sinabi nito. Diba? May frontal lobe na tayong pag-explain. Diba? Uy! Ma'am, diba? Alam mo, ma'am, tip ko lang, Sir Troy, diba? The best, alam mo, the best, na pwede mong i-approach or pakipaliwanagan ng DHA are teachers. Teachers! Sabi ko may mga kaibigan ng teacher, ganyan. Casually lang, kikwento mo, DHA, blah, 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 ganyan. Yung talaga niya, mas may interest yung teacher. Kasi yung teacher, ang magtitinda sa estudyante o magre-recommenda sa magulang. Yes. Doc Cecil, alam niyo po ba na teacher kami ni Coach Carol? Hindi, teacher sa elementary. Lahat. Elementary teacher. Doc, may tanong ako, Doc. Yan, Coach Vince, pasok. Ano po yung minimum age? Sorry po, baka hindi ko lang narinig. Nawala po yung net ko eh. Minimum age na pwedeng uminom. Mag-take pala. 0. Pwede. 0. Yes. Okay. Di ba kasi nga, sir, yung formula may DHA. Di ba maganda yung formula yung dinidede ba? Hindi, na bata. Formula tawag natin dyan, di ba? Yung formula, di ba nga may studies, yung mga bata na may DHA yung formula, mas less ang chances nila nagkaroon ng respiratory illnesses, mga sakit sa baga, sipon, ganyan, ubo, less ang chances nila nagkakaroon kaysa doon sa mga batang naka-formula na walang DHA. So, ibig sabihin, 0 to 100. Kaya nga 'di ba yung mga premature children, sabi sa studies, kulang ang DHA ng premature kasi yung DHA makukuha pa niyan sa mami niya 3rd trimester. Kaya kailangan ang formula niyan may DHA. Wala naman po niyan, overdose or parang Actually meron naman, sir. Meron din. Kaya lang, syempre, yung mga preparation. Asawa ko na overdose sa ganyan. Ang daming alam tungkol sa akin. Di ba? Parang yung babaero, sir, overdose yun sa DHA. Ayun, sabi Doc. ni Coach Carol, ito muna. Sabi ni Ma'am May Flores, bakit po tayo nagkukulang sa DHA? Mainam po ba ito sa 3 years old with mild autism? Yes. Bakit tayo nagkukulang sa DHA? Sir? Bakit tayo nagkukulang sa DHA? Nagkukulang tayo sa DHA kasi, di ba, the body does not actually manufacture DHA. So, kailangan sa labas manggaling. So, nagkukulang tayo sa DHA. Pag yung diet natin, kulang sa DHA o walang DHA. O hindi abundant sa DHA. So, kunwari, ang diet mo, puro burger, o kulang nga sa DHA yan. O, pagka ang diet mo ay puro isda, fish oil, hindi marami kang DHA, ganyan. But yun, so hindi na-manufacture ng body natin ng DHA, hindi rin na-store effectively. Tapos sa batang may autism, di ba ma'am, sabi nga natin kanina, sa autism maganda rin ang DHA. Kasi ang autism is related to brain development. And anything that affects brain development is affected by DHA, di ba? So, kumari, kulang ng DHA, affected ang brain development, pwede mag-autism. Kulang, di ba, sir? Kumari, kulang sa DHA, may brain, naapektuhan ng brain development, nagkaroon ADHD. Kumari, parang gano'n. So, yes, ang function ng
malaki ang value ng DHA sa development ng brain na pag kinulang siya, maapektuhan ang maraming bagay tungkol na function na trabaho ng brain. Yun. Including mood, including the way they think, the way they perform in school, sa kanilang efficiency, sa reading, sa math, sa pagsasalita. Pati pagtayo ng bata, di ba? Yung mga toddler, pag kulang sa DHA yan, hindi makatayo, nadidelay ang pagtayo nila. Hindi sila makalakad ng diretsyo, matagal. So lahat yan, basta apektado ang, basta kinulang sa DHA, apektado ang brain. Pag apektado ang brain, maraming functions ng brain ang apektado, ang maaapektuhan. Puro apektado eh. Yung anak ni Sir, hindi ko na sa healthy tignan. Yung po daw laging nahihilo, anong kaya cause nun? Actually, Sir, yung hilo, maraming dahilan yan. Siyempre, actually, dizziness is not a symptom of the eye. So, when a patient comes to your clinic, tatay, Dok, ang complaint niya, Dok, nahihilo po ako. Ay, nako, hindi mata yan. Chances are, hindi mata. Kasi ang dizziness, hindi yan sintomas ng mata, ang problema sa mata. Ang dizziness, usually, cerebellar, o kaya tenga, vertigo, ganyan, mga ganyan. Kamag-anak, yan ang mga kasamahan niya. So usually diyan nangyayari yan. Tsaka sa dugo, minsan anemic. Pero hindi yan usually sa So which means sa cerebellar siyempre may mga problema dun sa vestibular. Sa tenga yun sa vestibular system niya. Sa cerebellar yung parang basta yung parang niya yung ng brain niya, parang gano'n, yung... So may kinalaman kaya din ang DHA? Ano po, sir? May kinalaman din kaya ang DHA doon? Actually, ganito, sir. Di ba kasi, sabi dun sa isang natin, di ba, nung nag-replace sila ng DHA, nakita nila dahil sa DHA, kaya pala gumaling dahil nag-improve ang blood flow, di ba? So, which means nakakadagdag ang reduction ng blood flow sa hilo, sa tenga, sa problema sa tenga, sa problema sa cerebellum, nakakadagdag ang kulang na blood flow diyan sa mga organs na yan. So, lalabas yan minsan as nahihilo. Kaya sabi nga doon sa isang natin, ito ba yun, ma'am? Hindi. Nung nilagyan nila, binigyan nila ng DHA na nag-improve ang blood flow sa depression. Nag-improve ang blood flow sa brain nag-improve ang blood flow sa brain, naiwala ang depression. So which means to say, kung ang isa sa dahilan ng hilo nanggagaling sa tenga o sa cerebellum o sa dugo, pag in-improve mo yung blood flow, di ba sa anemia, di ba? Nakakahilo yan kasi kulang sa dugo. O pagka in-improve mo yung blood flow, kasi may nag-improve yung anemia, di ba? So mawala yung hilo. So ito sa tenga at saka sa cerebellum, which is sa brain, pag pinaganda mo yung blood flow, maaaring maka-improve yan ng hilo. Yun. Ayun. Para sa akin kasi yan eh. Ba't di mo kaya subukan? Oo, eto na nga po, iinom na. At tsaka ang pakiramdam ko po kasi pag wala akong pera, mas lalo ko nahihilo. Ay, alam ko yan. Doc, sabi ni Ma'am JB Sehas, sabi niya, Doc, bakit makakalimutin na after dumaan ng mga surgery? Ano po ang cause? Yun nga, ma'am. Kasi isa sa mga ibang gamot na ginagamit sa pasyente para napampamanhid at saka pampakalma at saka pampatulog. Ang ibang gamot dyan, meron siyang tinatawag na amnestic effect. Ibig sabihin, pampakalimot. Kasi di ba pag ooperahan ka, matatakot ka. So trauma yun, magiging trauma, magkakaroon ka ng phobia sa operating room. Makikita mo yung dugo, magkakaphobia ka sa dugo, di ba? Makikita mo inihiwa, magkakaphobia ka sa cuts, di ba? So yan, iniiwasan dahil sa mga pwedeng mangyaring mag-develop ng phobia na sa surgery.
ang ginagawa ng mga supplier ng gamot at mga doktor na nagsusupply, nagde-deliver ng anesthesia, binibigyan yung pasyente ng amnesic na gamot. Ibig sabihin na nag-i-induce sila ng amnesia. Ibig sabihin, kalimutan mo ang naranasan mong traumatic. Ang problema ngayon, okay, hindi maalala yung trauma dun sa operating room. Ang problema ngayon, minsan yung iba, tawag dito, nagiging very sensitive. So paulit-ulit na exposure dun sa gamot na yon, nagiging makakalimutin na talaga. Parang nasisira na yung kanilang brain cells. Pero mag-i-improve dapat yan dahil sa DHA. Oo. Mm-hmm. Ayun, Coach Carol. Talagang Dito muna tayo. Yes, Coach Carol, ano yun? Sa Zoom ko naman tingnan yun. Kasi relate ako, Sir Troy, kay Ma'am JB kasi both naman kami is na opera. So, ibig sabihin, maglaklak kami, Dok, ng DHA? Well, yes, ma'am. Di ba sabi ko nga na napag-alaman ng mga tawag doon, ng scientifico na nagre-regenerate pala yung brain. Huwag hindi ka pala dapat na-stroke ka, mawala ng pag-asa. Talagang nagre-regenerate ang brain, ang neurons natin. Parang gano'n. Ayun. Yes, now you know, Sir Troy, wala. Now you know, Sir Troy, kailangan namin ni Ma'am JB ng DHA adult. Oo, ako din. Kailangan ko din. Parang Ma'am Carol, parang dalawa na tayo nangangailangan. Sir Troy, yung mga rosas, kailangan nila ng DHA adult. Now you know what to do. Yes. You know what to do talaga. Mabuhay daw ang mga pink. Ay, nice kayo dyan. Ayan. Sabi niya sabi ni Ma'am Sharon, sabi niya, yung bunso po namin, speech delay, 9 years old. Naka-therapy naman po siya. For 2 years. Malaki na improvement naman. Pero parang nakukulangan ako. Possible po bang makasabay pa siya sa mga edad niya? Ilang DHA ang need niya kaya, Doc? Yung 9 years old. 9 years old, di ba, ma'am? Si Joey namin, si Joey. Actually, sir, actually, 9 pa lang kasi, no? Siguro mga 250 milligrams na. Diba? Hanggang 500, pero parang hindi siya masyadong malaki, di ba? 250 lang siguro, Sen. Sige po, noted po yan. Doc, siguro ang nangyayari kasi, instead na si Joey ang kumakain ng DHA gummies, si Sir Troy. Kaya yan. Totoo yan, nakikipag-agawan pa ako. Ang sarap kaya. Ng DHA. Oo nga, promise, ang sarap ng DHA for kids. Ayan. Di ba sir, iba yung lasa, parang strawberry siya? Lychee. Mas in-improve siya Oo nga. Mas in-improve siya at yan. Abangan natin, Wala na kasi talagang DHA dito sa Baguio. I think na ito. Ay, okay. Coach Carol ulit. Sige na, ikaw na. Sabi ni Ma'am Sharon, DHA po ba makakatulong para makatulog ang kids, Doc? Usually kasi, meron ba? Usually kasi sila, di ba, hanggang kaya nila huwag mag-sleep, pinipigilan nilang hindi makatulog. Oo nga, Doc. Di ba, ma'am, dito meron tayo, ayun, di ba, ma'am, ayan, DHA induces sleep, di ba? Tapos, it only does not induce sleep, it also increases the duration of sleep. So, kunwari, 4 hours lang sila natutulog, dadagdagan ng 58 minutes. Ayun pala So, parang 5 hours lang, no? Actually, hindi siya talaga sleep induction. Actually, sir, pag papadaliman lang yung tulog mo. Hindi siya parang melatonin induce yung sleep, di ba? Ito, parang palalalimin lang ang tulog mo. Ayun. More of papalalimin ang tulog. Sabi ni Ma'am May Flores, Doc, may chance po ba makorek ang mild autism? 3 years old mild autism po. Actually, hindi
Ma-correct. Actually, ma'am, parang i-rehab mo lang eh. Ang gusto mo lang ma-maximize yung function ng bata. Yes. Hindi naman, tsaka ma'am, hindi naman, Therapy. ang daming autistic ma'am na hindi naman na normal ang life nila eh, di ba? Hindi naman talaga malaking abala o malaking ang autism. Pero sa DHA, maaaring makatulong talaga sa autism. Ayun, Coach Carol, basahin ko lang sabi ni Ma'am Grace Reladon. Sabi niya, Doc, pwede po ba ang DHA as supplement lang po? Walang problem ang bata. Gusto lang bigyan. Payat po kasi siya. 13 years old na po pero gami ang binigay ko. Okay lang naman po, gami. At saka, actually kahit na parang supplement lang, okay lang. Kasi maraming, actually ganito ang nangyayari dyan, sir. Kaya ka nagbibigay ng DHA din ngayon para in the future, huwag niyang ma-experience ang kung ano-anong bagay. So for example, bata ngayon, 13, naka-DHA, naka-maintain. Sa pamilya, may diabetes. Siya nagka-diabetes, maaaring hindi siya magkaroon ng diabetic retinopathy. Diba? Ganun. Maproteksyonan yung mata niya. Pangalawa, kuwari, di ba sa pamilya maraming ulyanin, dementia. Maagang nagkakaroon ng dementia, yung bata hindi magkakaroon. So, tapos sa stressor sa life, hindi masyadong maapektuhan ng bata. So, for example, nagbubuli sa school, hindi siya madidepress dahil na yung levels ng DHA niya ay adequate para malabanan ng katawan niya ang... Yes, may order ka, Doc Cecil, DHA. Malabanan ng katawan niya yung stress. Yun, di ba? Yun. So yes, kumpara supplement, maganda ang DHA. Yon, maganda ang DHA for supplement. Not to treat anything, actually. Not to treat anything, actually. Kasi we don't have DHA, so we need to supply our brain with DHA. Tama, Doc? Yes. Hindi napoproduce ng body natin. Kailangan manggaling sa labas. Yes, by the way, highway, Coach Caroline and Doc Cecil, let us welcome our Porringer, paring Seth. Nandito si paring Seth. Ayan, no? Nigerian ba si paring Seth? English speaking to eh. So pasensya ka na paring Seth at alam ko naman na kaintindi ka ng ng Tagalog. Ikaw na mag-adjust, wag kami. So ibig sabihin, sir, meron kang guest na Ano ba yan? Porringer po tayo, Porringer. Doc, dati na yan. Ginujoke ka lang ni Sir Troy. Ito nandito si Ma'am Seth, si Sir Seth nandito siya. Akala ko naman Nigerian talaga. Oo. Totoo. Na-encounter mo na yan, Doc. Hindi mo lang Sir Troy, she really needs DHA. Oh, really? Carol, hindi ko narinig. Hindi, sabi ko, Doc, matagal, nakita mo na yun. Baka hindi mo lang maalala, kaya nga need ng DHA. Yes. Ako din ng DHA. Oo, kaya Ma'am Marlene, alam na. Lagi namang andito si Seth sa product training eh. Yes, ayan. Okay, thank you, Sir Seth, for always attending our training. O yan, English yan. Okay, thank you, Doc, sabi ni Ma'am Ruby Ramos. Thank you po, Doc, sabi ni Ma'am Hybe. Ayan. Thank you, man. Salamat din po. Ayan, sabi naman ng asawa ko, Sharon, sabi niya, sa bata po na may behavioral problem, maganda pala i-suggest ang DHA Kids. Ayan. No, yes, Miss Sharon, totoo yan. And then si Ma'am Hybe, kaya pala ganyan nangyari sa akin, Doc, after dumaan ng mga surgery ko. Ayan. Actually, which means, sir, sa atin talaga, miski sa adult, maganda yung DHA. Dami ko iinom. Pero para ako, happy na ako sa OPC. Wow, OPC. Sana all. Hindi, wala pa. Hindi pa dumadating, sir. Pero, pero base sa happy na ako pang OPC lang iinumin ko. Ipapalo up natin, Doc. Ayan. Ilang gamis lang po ang pwedeng i-take ng mga bata per day, Doc? Ninangata kasi ng mga donuts ko sobrang sarap daw. Oh, di ba? Masarap nga. Pero Doc, ganito yung DHA gamis natin for kids
Ma'am, check mo nga mag-ilang milligrams yung preparation. 2.5 grams siya, Doc. 2.5 grams lang? Oo. Tapos 75 grams. Net weight niya, 75 grams. So, kung 2.5 grams siya, de 250 milligrams siya. Diba? Yes. Tama ba yun, ma'am? Tama po. Tama po yung conversion niyo po, Doc. At, oo. Engineer yung nagsagot. Yun Sir, dapat once a day lang yun. Oh, once a day. Doc, anong once a day ito? Gamis to eh. Kasi 2.5 milligrams eh. Actually, although bihira naman ang side effects sa tawag dito sa DHA, syempre recommended dose pa rin, di ba, ma'am? Actually, 250 to 500 milligrams. Ang ideal lang. And bata yan, di ba? So, one gummy a day. Kung 250 milligrams ang isang gummy. Tama ba? Tignan mo sir, wala akong gummy eh. 2.5. 2.5 grams daw. Grams, di ba? 1, 2. Tama. Dagan naman, Doc, ng isa para mo naman kaming inano. Kasi si Sir Troy, 4 nga sa isang araw. Eh sir, di ba? 1,000 milligrams yun. Correct. Actually, Ayun. Sir, kung adolescent, pwede naman up to 1.5, di ba? Kasi doon sa isang natin slide, di ba? Yung adolescent, binigyan nila ng meron siyang depression, pero binigyan nila ng up to 1,500 milligrams, di ba? Yan, no? Yan. Up to 1,560 milligrams of DHA for 6 weeks. Pwede. Pero adolescent, juvenile, bipolar. Di ba? For mga adolescent yan. Pero kung bata-bata, baka hindi naman magandang bigyan mo ng although rare nga ang side effects na. Sige, noted po, Doc. Sir, di ba may overdose din ng zinc? Ha? Yes, may overdose ang zinc. Kaya nga. So, di ba? Eh, kung sabi mo, sir, 250 milligrams yan per gummy, bakit, sir? So, Dumaan si Ma'am Dada eh. Natawa lang ako. So, it might not be a good idea to give so much. Diba, sir? May overdose ng zinc. Ang Dr. Vita Gummy may zinc. Oo. Di ba, Doc, basta lahat ng sobra, bawal. Ganun lang yun. Sobrang pag-ibig, nakakaloka. O, di ba? O, ayan na. Sobrang pag-ibig, sobrang DHA. O, kapag sobrang yaman, mag-share naman kayo. May obsession, sir, sobra sa DHA yan. Di ba, Doc, pag sobrang yaman naman, mag-share naman kayo. Ano apelido ko? Magdadaro? Ikaw ba pinaparinggan ko? Tinablan ka. Ayan, sabi ni Ma'am Leidelin, kaya pala naging makalimutin daw siya. Ay, yung ate ko, sabi niya, after series of surgery. Naging malimutin daw yung ate ni Ma'am Leidelin Fernandez. Sabihin mo, sir, ma'am, mag-ano siya, DHA for adults. Ayun, mag-DHA for adult daw. Ayan, sabi ni Ma'am Hybe, yes po, ang masarap at ang bango pa. And then sabi niya, yes po, Ma'am Leidelin, dahil ganyan po na-experience daw ni Ma'am Hybe. Oh, nakaka-relate maigi si Ma'am Hybe. Sabi naman ni Vicky De Pedro, yes, ako din po, need talaga ng DHA dahil nung ma-stroke, may brain damage ako, konti lang, mabilis mag-emote. Ma'am, mag-DHA ka. Ang DHA may vitamin B. So kasi 'di ba, alam mo naman may reseta na yung doktor, 'di ba? So pwede mo na alisin yung B complex ni doktor kasi may B naman ang ating DHA, Dr. Vita, 'di ba? Oo. So mag-DHA ka, ma'am. Ayun, ma'am. Ang DHA parang brain food din, 'di ba? Oo, yan, Ma'am Vicky ha. O yan, parang okay, sabi niya, na-stroke, may brain damage. Okay ha. Ma'am Vicky De Pedro. Magaling magbenta ngayon yan, si Ma'am Vicky De Pedro ha. Supervisor na yata, di ba? Or manager na. Ayan. Go, Ma'am Vicky, sabi ni Ma'am Heidi. Ayan. Mag-DHA na rin po kayo. And then sabi ni Ma'am Ruby Ramos, Doc, pwede po isabay ang lutein
sa DHA na tinitake niya per day para sa anak ko 13 years old. O malabo din sa 350 both eyes. Yes. Oo, sir. Lutein. Ayun. O, pwede po daw maglutin sabay, Ma'am Ruby. Ayan. And then si Ma'am Vicky De Pedro, sabi niya ay, yes po, Ma'am Heidi, isinama ko na din po ang DHA sa iniinom ko. Salamat po talaga, Dr. Cecil. Pre-consultation na po kami. Every Thursday may pre-consultation kami. Diba? Palakpakan po natin si Doc Cecil. Sana wag magsawa. Malapit na siya mag 1 year eh. Ano ka ba, sir? 1 year na ako. Kailan? Nung March. Happy first year anniversary! Oh, di ba? 1 year na. Di ba 1 year na tayo, Sir Troy? Hindi ko na matandaan. Kailangan ko mag-DHA. Lost memory. Ayan, sabi ni Ma'am Ruby Ramos, salamat po, Doc. Ayan, grabe. Ayan, so guys, time check is 4:36 in the afternoon. So gaya uli ng dati, we are in very limited time lang, no? Hindi natin pwedeng sagarin. Hanggang doon lang sa 5 p.m. After 5 p.m., magpa-consult kayo, alam nyo na, Doc Cecil, may discount na. Doc, may tanong sila dito sa live. Sabi niya, sabi ni Madam Laito, sabi niya, anong difference po ng effect ng DHA adults sa Zentab when it comes to depression and sleeping disorder? Ganda ng question. Ang Zentab kasi anti-anxiety. Diba, sir? So, diba? Anti-anxiety. Pampakalma ba? Yes. Kaya Zen yan eh, di ba? Ano yan? Zen galing sa Japanese word yan eh. Ang calm. Di ba, sir? Ang DHA is actually fatty acids. It's brain food in a sense. Parang gano'n. No? It provides, and it encourages growth or development of the brain. Nakakatulong lang siya sa depression dahil sa improvement ng blood flow. But other than that, hindi siya treatment sa depression, di ba? Nakakatulong lang daw siya, nag-improve lang sa simptomas ng depression, ng mania, tsaka bipolar, tsaka may mania and depression sa bipolar disorder. Pero ang talagang ang talagang purpose niya is to improve brain health, to promote brain function. So, ibig sabihin, ang DHA, dapat, ang DHA is actually present in the brain. Diba? Ang problema, pag mababa ang level ng DHA, nagkakaroon ng mga symptoms or problema sa development ng brain. So, pag may problema sa development ng brain, nagkakaroon ka ng symptoms like kunwari, pag bata na hindi late matuto, mahina sa eskwela, hindi agad makalakad, hindi agad makasalita, hindi makaform ng words. Diba? Flat affect, ibig sabihin parang flat affect kasi wala emotion. Yan. So, yan ang problema, yan ang sa DHA. Sa DHA, pag kulang ka, dapat dagdagan mo ng DHA para yung mga simptomas na yan mawala. Kaya ginawa ko yung table kanina eh. Sa Zentab naman, pagka ikaw ay may anxiety, agitated, nervous, tutulungan ka ng Zentab para makarelax. Yun, ang galing, ang liwanag talaga. Ang liwanag, explain, doktor kasi. Okay ba yun, Zen? Galing. Sabi ni Ma'am Janisa, Ma'am Caro, kung paano mag-rebat, no? Ano pa kakaiba ng Zentab sa DH? Galing. Learning ako mismo natututo. Doc, parang hindi siya nagpa-product training, ano? Oo nga, no? Ayun, sabi ni Ma'am May Flores, okay lang po ba isabay ang food supplements while eating meals? Actually,
Basta hindi naman, actually kagaya ng DHA, sa tingin ko mas maganda to wala eh. Kasi, di ba, mas maganda yung absorption niya. Tsaka chinuchew mo lang naman kasi to eh. Yes. Capsules kasi tayo. Unless kung tablet. Capsules and then yung pambata, chewable, gummy. Ayan. Hindi ko isasabay daw ba sir sa pagkain? Mas magandang wag muna. Hanggat maaari? Magandang wag. Wag, okay, sige. Noted po, noted. Siguro maganda sir, ipachew mo sa gabi. Parang candy sa gabi. Eh kasi diba, number 1, nakakatulong siya mag-induce ng sleep. Tama. Nakakatulog. So maganda tulog ng bata. Di ba? Tapos ang regeneration ng brain. Actually, total lahat ng yung health ng body. Parang gabi nagre-rest na. Nagre-rejuvenate eh. So maganda gabi mo painom. Si Rain Karingal, baka po pwedeng pasok ka na lang sa Zoom para at least mas maano. And then si Ma'am Janisa Enolpe, sabi niya, pwede po ba mag-take ng Dr. Vita DHA gummies ang 2 years old baby po? Ma'am Janisa Yeah, ay gummies. Kung nakaka-chew na yan, kasi si Ma'am Gummy yan alam mo, nakaka-choke yan. Pero kung nakaka-chew na mahusay yung bata at nalulunod niyang maigi, pwede. Kasi kung nakain na siya talaga ng mga karne, ganyan, pwede. Pero kung hindi, ma'am, baka mag-choke. Correct. Lalo na kung wala pang ngipin, no? Ang hirap nguyain yan. Ang hirap nguyain. 2 years old lang kasi. Basta si to eat lang po, no, ay nakakanguya na siya. Pwede po ang ating Dr. Vita for Kids Gummy. Ayan. At take note, bilang isang nanay, ang gummies, ang marshmallows, ang mga yan, bawal pa po sa 3 and below. Yun! Siya po Dr. Roy. Mag-choke yan. Diba? Natin yan sa experience din, no? Oo. Yan. Kaya, mabuhay ang meron 5 anak. Nang okray ka dyan, Sir Troy. Guys, may sasabihin ako Yan. Alam mo po, Doc, diba nagkita na kayo ni Sir Troy? Yes. Nung andun kami sa Pangasinan, first time ko talagang makita si Sir Troy. Nung nagkita kami ni Sir Troy, alam kong pagod na pagod siya. Pero alam nyo ba guys, si Sir Troy matangkad pala. Siya na maputi. Pero hindi, yung tiyan niya is hindi yung talagang nakita ko, nag-exercise talaga siya Kasi kung minsan napapansin ko yung tiyan niya pag yung, di ba, nung nagla-live siya, pero nung nakita ko, hindi pala masyadong, mapayat pala siya. Ganon. Alam mo, Sir Troy, parang may yung camera ninyo ni Sir Randel. Kasi si Sir Randel, hindi naman brown siya talaga, maputing maputi. And even Sir Troy, na ang tangkad niya pala. Yung face, at least, nag-aayos, ang laki daw ng improvement. Ganon. Pero, hindi niya siya yung tawa ng tawa. Ganon. Oo, ganun pala siya. Kaya sabi ko, okay, ganito pala si Sir. Behave pala siya sa personal. Pero kung, hindi naman. Hindi kung i-mention mo yung name niya, yan na. Parang nati-trigger ba? Parang may trigger sa kanya, sa utak niya, na try. Magaganon. Pero kung tahimik lang, tahimik pala, ganun pala siya. Kaya, di ba? Actually, tahimik talaga ako. Hindi guys, para maitsura to. Oo, maitsura siya. Doc, sabi ko? Ayun, Coach Carol, baka makasama po ako dyan sa Baguio. Ay, Sir Troy, tinatanong ko pa si Doc kasi siya ang final answer. Final answer, Doc. Di ba, Doc, nakita mo si Sir Troy? Ma'am. Ako, masasabi ko may tsura siya. Oo, ma'am. May tsura, pogi. Ba't parang may tsura siya. Oo. Di ba, Sir Troy, 57 ka? 57 ka? 49? Ilang taon? 49 pa lang. Okay.
Oo, hindi. Kahit 49 siya, pero he doesn't look like 49. Oh, di ba? Si Bong po pwedeng ano, hindi ko alam ang nangyari kay Bong, but parang siya ang mas ano yung aura ni Sir Troy than Sir Bong. Kahit pagod silang both that time. Oo. Coach Carol, basahin mo sa Zoom. Sabi ng asawa ko, tingnan mo. Hindi, ikaw kasi kung minsan sabi mo lolo, kaya parang, hindi ko alam, 49 pala. Ay, sorry naman, Ma'am Sharon. Pero grabe oo, hindi. Alam ko naman yung maitsura. Sabi ni Ma'am Sharon. Ay, nag-react tuloy, tumawa. Ayan, anyway. Oy, thank you. Maitsura siya, promise. Kasi nakita ko siya. Oo, thank you so much sa compliment mo regarding sa personal meeting natin, no? Ikaw din, meron din ako sasabihin. Okay lang. Ay, nice kasi. Troy, may tanong pa dito sa live po talaga. Pag ikaw ayaw mo, ang daya mo talaga. Baka laglag mo ako eh. O siya, sige na. Baka nandiyan si Bossing Romel. Naku, barilin pa ako. Wala naman. Okay. So, Ayan, sabi ni, hindi siya pumasok Medyo, ang sabi niya, si Ma'am Rain Karingal, sabi niya, ask ko lang po ano ang ibig sabihin na ng fibrotic opacities sa X-ray. Nakita at kung ano product po ng Chantal pwedeng gamitin. Salamat po sa kasagutan, Doc. Uy, bago yan. Fibrotic opacities daw. Sa baga po ba? Parang ganun. X-ray X-ray sa baga. Kaya nga sabi ko, Doc, pasok siya sa Zoom para kausapin ka niya. Ma'am Rain, sa baga daw ba? Yan. Oo. Kaso, delay yan. So habang hinihintay natin yung kasagutan ni Ma'am Rain, ayan, hindi po tahimik si Sir Troy. Ayan na. Oy, tumahimik ka muna, Bunch. Baka na-awkward na ako. Sabi ni Ma'am Melanie, sabi niya, okay po, salamat po Doc Cecil. Sabi ni Ma'am Wency, sama kami sa Baguio, Etchesera. Kasi ang init-init sa Bataan ngayon. Medyo mainit ngayon sa Baguio din. Congratulations nga pala sa Team Baguio mo, ha? Grabe. Padami ng padami kayo. Dati ikaw lang mag-isa. Ngayon, ang dami mo. Ang lakas ni Ma'am Carol. Ano lupit, Doc Cecil, ha? Yung mga asa-asawa, puro lespo. Etchesera si Sir Doc. Sabi ni Sir Rain, yes po, sa baga daw. Baga? Kasi di ba dapat, sir, parang, ano ba to? Di ba ang peklat, kunwari, dapat smooth, Tapos makikita mo parang may ganito, may peklat, no? So parang, yan, fibrosis. So ang baga, parang, dapat yan, paano ba explain niya? Para siyang, translucent siya. Basta ang fibrosis, parang peklat. So meron siyang, may mga parte ng baga na nag-fibrosis, sabihin matigas na yung parte na yun. Dahil yung parte na yun nagkaroon ng siguro infection, tapos gumaling, ngayon fibrotic na siya o matigas na siya, parang naging peklat siya. Yung fibrosis na yun, parang peklat. So So, ang ibig sabihin, dahil sa fibrosis na yon, yung lungs mo, paghinga mo, hindi masyado nag-expand kasi tumitigas dahil sa fibrosis. So, paghinga mo, pinukulang ka sa hangin. So, isa yon. Ang isang nagiging effect ng fibrosis. So, anong Dr. Vita product ang maganda? So, you want product that is good for the lungs, di ba? Yes. One that will regenerate the lungs cells. Maganda sa lung tissue, di ba? So kung ako ang tatanungin, isa sa maganda dyan OPC. OPC. Diba? Talaga OPC. Kaya mangustin. 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 Kasi hindi natin alam ano ba dahilan ng fibrosis. Di ba? Nagka-TB ba? Pneumonitis? Pneumonia? So marami, nagkaroon ng sakit yung baga niyan eh. Hindi ko alam kung ano. So, ang gusto mo mangyari, ibalik yung health ng lungs mo. So, para maibalik yung health ng lungs mo,
gagamitin mo mga produkto maganda sa baga. So, mangosteen, OPC, tapos glutathione. Wow! Glutathione! I love it. Pwede din barley, sir. Oh, barley! Ay! Kung ang gagawin ko dyan, gagawin ko yung barley, gagawin ko siyang tubig ko buong araw. Tapos, yung mangosteen, inumin ko. Siguro pag gabi. O yung OPC. OPC, gabi rin. Okay, noted, Doc. Ayun, Coach Carol, Coach Vinci, Doc Cecil, for your information, pakiabangan po natin ang ating parating na bagong product, no? Ang Dr. Vita Spirulina with barley. Ayan, abangan po natin, guys, ha? Abangan po natin. Di ba OPC meron spirulina rin? Coach Carol, pasok. Ay, sorry, ang barley. Ang barley may wheatgrass, may spirulina. Meron. Ang OPC kasi, wow. wala tayo sa OPC, Doc. Kaya lang, hindi, Doc, barley. Nagkamali ako. Barley. Doc, yung sinasabi ni Sir Troy, in a capsule naman yon. Capsule form. Pero, capsule or tablet? Capsule. Merong proposal na maging tablet po siya. Ayan. Ay, mas maganda pag tablet. Sir Troy, yung barley na dipahid. Pwede, no? Barley, Sir, hindi natin pero ginagawa mong paste yan, nalagay mo sa mukha, antioxidant. Ang barley. Grabe, totoo pala yun, Dr. Cecil. Maintaining properties ang barley. Kaya pala nakita ko sa ibang company, nag-demo sila. Berdeng-berde ang mukha. Bata. Oo, parang ang tawag, madpack ba daw? Madpack? Yes, madpack. Oo. Yung barley, di ba may spirulina na yun? Yes, Spirulina, wheatgrass, barley. Meron na ho. Ano pa yan, sir? Basta marami. Oo. Ayun, Doc Cecil. Okay, time check is 4:52. So, ayan na nga po. Wait lang, Sir Troy. Sabi ni Ma'am Rain Karingal, sabi niya, Doc, salamat po sa kasagutan at sa lahat ng kasyantal po. Ma'am Rain, kung pwede mo namang i-message si Doc lalo na pag may mga inner question talaga about those things para at least mas makatulong pa po. Ganun. Yes, Doc? Doc Cecil, Coach Carol, ang nakatulong kay Ma'am Laling, Sir. Diba, siya, may problema siya sa yung naggawa tayo ng GC natin, kung naalala mo, si Ma'am Laling Relos. Ang ganda po ngayon ng aura niya ngayon. Simula nung nanalo siya ng 75,000. Nakatulong. Sir, nakatulong yung 75,000. Hindi yun. Ikaw talaga, Sir Troy, hindi ka makaget over. Ikaw talaga dyan, Joke lang. Pinapasaya ko na bago matapos. Ayun. Oy, ingat kayo, Coach Vinci, sa driving, Okay, salamat po sa lahat po ng dumating ngayon. We have 22K. Ayan. And sa FB Live. 11. Wow. Okay, until next Thursday. Any last message po, Doc Cecil? Yan lang, Sir Troy. So I hope sana tuwing hapon, mas na lumawak ang ating understanding of DHA. Hindi puro DHA, fatty acid. Alam na natin na sana na-impart ko effectively kung ano ang fatty acid at DHA at kung ano ang value nito sa brain. Diba? Yes. So basically ang value ng DHA is growth and development ng brain. Pag kulang sa DHA ang isang bata, hindi maganda ang growth and development ng brain, maapektuhan ang maraming bagay tungkol sa intelligence niya, sa cognition niya, yung paano siya makaintindi ng nasa paligid niya, paano niya nakikita yung mga bagay-bagay sa paligid niya, diba? Maapektuhan ang emotions niya, ang behavior niya, at maraming, even yung pagtayo nila at paglalakad ng mga bata. So lahat yan maaapektuhan pag kulang ang DHA sa katawan ng bata. Ang DHA is abundant in the brain
Pero pag kulang yan, nagkakaproblema. So, kailangan mag-supplement kasi hindi nakukuha ang DHA. Hindi napaprocess ng body ang DHA kagaya ng glutathione. Yung ang gagaling yan sa labas. Supplementation. Kung baby, syempre hindi pwedeng gami. So, pwede yan pasusuin ng formula na may DHA. Di ba? So, kung pagtanda, matanda-tanda na ng konti, sabi nga ni Ms. Carol, di ba? Dapat 3 and below, hindi pwede. O, di pag 4, pwede ka na maggamit. Yun. Okay, Doc Cecil. Coach Carol, any last message sa ating mga kababayan sa darating na Mayo? Guys, pasalamat tayo. Hindi, sabihin ko lang, actually nag-send si Ma'am Dada sa GC namin. Chinek ko, ba't maingay sila sa GC? At yan, nakita ko ang April banner at yan. Huwag kayong mag-alala. Buy 2, get... DHA Kids, buy 2, get 1 free vitamin C for kids. And then 2 vitamin C kids, get 1 free DHA Kids. Thank you, Ma'am Dada. Thank you, Ma'am Dada. Ayan. Alam nilang maapat tayo sa mga isa pang the best way to propagate or promote DHA is a teacher. Kasi ang teacher ikikwento bakit slow ang bata, may explain niya DHA. Kung may explain mo ang DHA effectively sa teacher, palagi ko lahat ng estudyante na naka-DHA for kids. Na-recruit, pangalawa, na-recruit mo na yan. Correct. Saka Doc, pag nag-DHA, hindi na yema yung ibebenta, DHA na. Oo. Makikita ka siyang na natin. Tama. Ayun. Ito naman, sir. Makakatulong ka pa sa mga batang mahina ang ulo mo, mabagal, slow. Ayan. Okay, while driving, Coach Vinci, ingat-ingat lang po. Any last message po sa ating mga kasyantral? Ayun po, sa DHA po, maganda siya. Naalala ko yung tinuro ni Ma'am Dada, na kapag nabentahan niyo po yung baby lang daw yung meron, so dapat si Mami si Daddy din. So ang ganda lang po ng product line natin, ating Beautiful Doctor. Yun po. Thank you very much po. Ayan po. Doc Cecil, pwede pa request? Yung slideshow na merong pamilya. Yung buo yung pamilya. Ay, alin po, sir? Yung original sa Taiwan? Tatay, may nanay, may anak. Yung pamilya sila. Yung sa pinaka-last, Doc. Yung may nanay, may tatay, ayan po. Pinaka-last, Doc, na slide. Ayan. Doc Cecil, kilala mo si Bong Echon? Ayan po ang pamilya niya. Yung tatay si Bong Echon yan. Talaga? Joke lang. Ayan, kasi gusto niya makita daw, ano daw yung sinasabi kong nakamukha daw niya. Ayan, and in behalf of our beloved Chairman Lowell Magdadaro, at sa lahat na bumubuo ng Chantal Direct Sales, my name is Troy Alam Cruz Pagpantay at your service until next Thursday. Bye-bye! God bless po sa ating lahat! Thank you, Sir Troy, Ma'am Carol, Sir Vince. Bye.